Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng linggong ito, ngayong Sabado, karamihan sa mga nagtatrabaho ay ito yung huling araw. At napakagandang mapakinggan na maging si Kristo ay nagbibigay ng pagpapahalaga para sa konting pahinga. Sabi nga po dito sa Ebanghelyo, napakaraming tao ang sumusunod sa kanila, pumupunta sa kanila, dumarating, umaalis, arabang walang katapusan. Kaya sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, pumunta muna tayo sa isang ilang na pook para makapagpahinga ng kaunti. Sabihin nyo nga po, pahinga. Di ba pag dire-diretso tayo ng trabaho, no, parang nasusuffocate tayo, no, pag masyadong maraming gawain, nai-stress tayo to the point na parang hindi na natin alam kung ano yung gagawin, ano yung sisimulan natin, sadya naman talagang hindi natatapos at mauubos ang trabaho. Na minsan o kadalasan, nagiging dahilan nito para hindi tayo makapagsimba paglinggo. Yung iba, dahil nga sabi, maraming gawain, maraming tatrabahuhin, kaya wala akong oras para magsimba. Yung iba naman ang dahilan, sayang ang kikitain, kaya kahit linggo, magtatrabaho. Sa mga may bahay, mula Lunes hanggang Linggo, hindi nauubos ang trabaho. Hindi kayo titigil ng pagluluto, paglalaba, pamamalansya. Kasi hanggat nakatira kayo sa isang bahay, hindi mauubos yan. At hanggat nagbibihis kayo, hindi mauubos ang paglalaba. Pero sabi nga, pwede mong iwan muna yan sandali. Kasi kailangan mong magpahinga ng kaunti. Hindi naman sinasabing takasan na natin, no? Sabi nga dito, ang daming taong dumarating, lumalapit sa kanila, humihingi ng tulong. So, dahil masyado ka nang naririndi, iwanan na natin, takasan na natin. Hindi naman ganun ang sinabi ni Kristo eh. Kundi para makapaglingkod ka, ng may saya, ng may nakangiti pa, kailangan may pahinga. Naintindihan ba? Okay, yung pagpunta natin dito, ito ay isang paraan na tayo nagpapahinga muna. Isang oras lang naman, pahinga lang. Para paglabas natin dito, fresh ulit yung ating pag-iisip. Alam na natin kung ano ang gagawin pa. Doon sa mga bagay na hindi natin malaman kung paano natin gagawin. Kahit sa problema, magpahinga ka muna. Simula bata hanggang pagtanda, hindi naman nawawala ng problema eh.
Pero kapag may pahinga ang tao, alam niya papaano harapin ang problema. Yan, sa unang pagbasa, ito na yung kwento ng, kumbaga naipasa ni na David yung kanyang trono kay Solomon. Si Solomon na anak niya, ito ngayon, lumalapit sa Diyos, naghandog sa Diyos, nagdasal sa Diyos, at nakahingi siya ng tamang paghingi. Pwede na ba sabi nga, pinuri siya ng Diyos kasi hindi siya humingi ng kapangyarihan, kayamanan, o kung ano pa mang material na bagay, kundi ang hiningi niya ay karunungan para makapamuno siya, makapaggabay siya sa mga nasasakupan niya ng naaayon. Humingi ng pangunawa, humingi ng pusong marunong umintindi. Dito sa atin, parang hingin natin at ipagdasal natin kung ano talaga yung tama. Minsan kala nyo, dadasal kayo, Lord, sana maging masaya ako. Kaya ang inihiling natin sa Diyos, sana yumaman, magkapera, magkaroon ng maganda o poging asawa, kasi akala mo, yun yung makakapagpasaya sa iyo. Pero mali yung paghingi, mali yung hinihingi natin para doon sa akala nating makakapagpasaya sa atin. So, ang isang taong may tamang pahinga, laging nagkakaroon ng panahon ang Diyos para makapasok sa atin. Amen?